Ang buhay ng kulot. Ayan. So, hindi po madaling maging kulot. I should say, hindi madali po kapag hindi mo pa kayang tanggapin yung pagkakulot mo. So, ngayon, dahil nga nakukulot na siya at hindi ka pa siya papariban, so, plancha muna tayo. Ayan, kumusta po ang bawat isa? At sino po ba ang kakarelate sa akin dyan? Ayan. Shout out naman po sa mga makakarelate sa akin na mga kakulot dyan. So, nakikita nyo na pagka na-plancha siya ay maayos ng konti, umiimpis siya. So, bakit po ba kailangan pa talagang unatin yung buhok para sa aming mga kulot? Kasi nga po, kulot. So, kaya gusto unatin, di ba? Sabi nung iba, pagka naman unat, gusto naman na kulutin. So, ganun lang po siguro talaga. Anyway, sa akin personally, it's parang hindi naman siya kumbaga luho sa akin. Hindi man siya lavish sa akin. It's just that parang sa ngayon, as for now, kasi umaasa ako na one day, natatanggap ko rin na kulot nga ako. And so, hindi ko na kailangan ipa-unat yung buhok ko. So, yung mapapansin nyo, may ganun pa. So, normally yung anak ko, pag ginanyan ko yung buhok ko sa kanya, dahil unat siya, parang tutuksohin niya ako or tatawa siya ganyan. And, ayun, bibiruin ko siya na, syempre, magkamukha kami kaya, except sa buhok. Kaya, dapat, hindi niya ako tinutokso. Pero yun, back to ano pa yung reason, bakit inuunat ko yung buhok ko? Yun nga, not because ito ay luho, kasi syempre gagastos ka rin kapag nagpariban ka. Pero sa akin mainly, ayoko nang nakakaistorbo siya sa buhay ko. I mean to say, okay, serious na. Kasi pagkakulot ka, yung feeling ko, parang hindi ako nagsusuklay ba. Tapos every time na humangin yung buhok ko, so imagine mo nakabuhag-hag siyang kanyan. So, parang hindi ako mapakali. Parang ganon. Na sabog-sabog yung buhok ko. So, kapag inunat ko siya, no matter humangin siya or anong mangyari na okay lang siya. Hindi siya ganun ka grabe sa paningin ko. Kasi sabi nga nila, di ba, beauty is in the eye of the beholder daw naman. So, nasa tumitingin. Kasi ako naman, meron naman din akong mga kaibigan or may kasister din naman ako na nakulot siya. Pero kapag tiningnan ko sa kanya, kahit hindi siya nagpapaunat, maganda naman siya. I mean, and she's comfortable. So, yun, ang bottom line siguro, it's about comfort. It's about comfort ko. Sa comfort na nararamdaman, no? So, yan, oh. Kita nyo ba yan? Ayan. So, nakaganyan siya. Diba? Hindi pa ito yung talagang, kumbaga, yung super kulot na ng buhok ko. Kasi, parang 5 months pa lang after nung last na reband ko. So, syempre, tumubo na siya. Tumubo na siya ng siguro mga hindi ko alam kung ilang inch, kung mga 2 inch or 3 inch, ganyan. So, yun yung tumubo. Yun na yung kulot na. So, makikita nyo hanggang dito, ayan. Pero hindi naman kayang unatin itong plancha ko. Actually, yung kulot niya. Pero somehow, maiimpis ng konti yung kasi nape-perm niya. So, ganyan siya.
So, ganyan. So, hindi kayang unatin itong plancha. Yung dito sa part na to. Although, nakakatulong din siya. At yan. At nalaglag na nga yung aking rubber band. So, ayan. Hindi ko pala yung pinakang original na kanina nung pagka blower ko kasi baka matakot kayo. Matakot kayo na talagang as in siya, buhaghag siya. So yan, dahil kumbaga ay konting comfort talaga yung dahilan kaya inuunat ko yung buhok ko. So mapapansin nyo sa likod ko may mga wine glass at saka wine. Hindi po ako umiinom yan kasi ako po ay nakikituloy lang dito sa bahay ng pinsan ko at huwag niyo po at wala po pwedeng humingi niya kasi hindi po yan sa akin. Ayan, so sana napakita ko pala yung although kita pa din siya na kulot siya pa rin kasi nga hindi naman yan kaya ng plancha kahit maghapon ko sigurong planchahin yan. So hindi siya kaya lang yung dulo kahit papaano, ayan so umiimpi siya ng konti, diba? At pagka hindi siya masyadong buhaghag. So yung pinakang main reason kaya ako nagpapaunat for now. At yun nga, sabi ko darating din yung time na matatanggap ko na ako ay isang kulot at ibig sabihin pagka natanggap ko na yan ay hindi na po ako magpapaunat ng aking buhok kasi magastos din siya. Tsaka matagal kasi din unatin ang buhok sa salon. So dati parang 8 hours yata yun hanggang sa naging 6 hours. Pero ngayon parang 3 hours na lang siya. Pero yun nga, iba-iba yung satisfaction after, tsaka depende sa salon. Kaya pili-pili po tayo ng talaga na marunong at saka recommended. Tsaka syempre kapag ka na nyo na yung salon na yun, natagpuan nyo na, wag na po tayong papalit-palit kasi ay based sa experience ko noon, kapag ka nagpalit ako minsan overcook pala yan. So nasusunog yung buhok ko last time na parang may sugat pa nga, parang ganun. Pero tapos yung iba naman after na maunat ay dry na dry, parang ganun. So maabala ka rin kasi ayun pa pala, kasi pagkakulot ka kasi nga buhaghag, so lalagyan mo rin siya ng hair lotion. So bibili ka din ng hair lotion, and then yung hair lotion pagka lalo na kapag mainit yung lugar, like doon sa galing na sa country na galing ako, Makati siya kasi nandun na siya, hindi naman pwede na agad-agad ka maliligo every time na Makati siya, parang ganun. So sabi ko, instead of pagkulot na ako, lalagyan ko ng hair lotion, bibili ako, ganyan. Sabi ko, ipaunat ko na lang. So yun pa yung isang reason sa abala. So imagine mo, minsan parang ayaw natin din ng palagay-lagay ng kung ano-ano, diba? So parang ganun din. So unlike kapag ka napaunat ka, at least sa ilang buwan, wala ka ng yun, pagkaligo mo, suklay mo, okay na yun, diba? So anyway, yun nga, nasa po yan, nasa sa inyo po yan, nasa sa atin din po yan, kung paano nga natin tatanggapin yung ating buhok. At the most important po ay syempre yung may buhok tayo, kasi marami na tao na nalalagas yung buhok or wala ng buhok, gusto nilang magkaroon ng buhok pero
napakamahal ng buhok na magpa-implant. So, sobrang mahal niya. So, mahalin po natin ang ating buhok. At sa aking ginagawa ngayon actually is siya, hindi siya ganun, hindi siya talaga kumbaga proper. I mean, hindi siya tama kasi nainitan yung buhok mo. Pero sabi ko ay minsan lang naman. Tsaka yun, darating din yung time na matatanggap ko ang aking buhok. So yun lang po. At sa mga kulot dyan, maganda ka na po. Maganda ka na. In a way na gusto mong makita yung sarili mo. It's about parang confidence inside and out. So, if you are confident inside, it will reflect outside. Ano po. So, yun lang po. Magandang araw sa bawat isa. God bless everyone. Bye!